Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una, aligid sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Mga kagabay, sa buhay, sa mundong ito, dadalawa ang ating Panginoon. Parehong mahalaga. Nasa ating mga puso na, nasa atin na, kung alin ang ating pagsisilbihan. Ngunit hindi natin sila maaring pagsabay-sabayin. Iisa lamang. Kung ang isa ang ating pipiliin, tuluyan nating iiwanan ng isa. Ganon din kung ang isa ang ating pupunin. Ito ay ang salapi at ang kabutihan, ang Diyos, ang paggawa ng kabutihan. Sa madaling salita, paggamit ng salapi, pagpapahalaga ng salapi o pagpapahalaga ng kabutihan. Mahalaga ang salapi. Hindi kailan, mga kagabay. Lahat ng ating pangangailangan, ang katubas ay salapi. Sa ating pagkain, salapi. Sa ating lahat ng ating pangangailangan, sa ating pag-aaral, salapi. Magpapatayo tayo ng bahay, salapi. Magkasakit tayo upang gumaling, pira o salapi ng kailangan. Ngunit, higit sa lahat, kung tayo ay naniniwala sa buhay na walang hanggan, tayo ay naniniwala at totoong nagmamahal sa Diyos. Mahirap man, magtitiis man tayo, magsakripisyo man tayo, paglilingkuran natin ang kabutihan. Paglilingkuran natin ang Diyos. Mga kagabay, mayroong isang ama. Hindi naman siya isang deboto katoliko. Hindi siya sa mga pagsasalita niya. Hindi naman siya banal o nagpapahalaga sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pagsasalita. Ngunit sa kanyang pamumuhay, napakasimple. Napakabuti niya sa kanyang mga anak, mapagmahal na ama, mapagmahal na asawa. Ang kulang lamang sa kanila ay ang salapi. Tawagin natin ang amang itong si Lando. Itong si Lando, isang driver lamang. Driver na walang permanenteng minamaneho. Pa-extra sa mga jeep na nagbabiyahe sa Metro Manila. Isang araw itong si Lando, balisang-balisa. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Dahil sa araw na yan, kailangan maopera ang kanyang kaisa-isang anak na babae na maaring 13 o 14 ang gulang na noong mga panahon na yan. May sakit sa bato ang bata. Kailangan maopera. Mamamatay ang bata kung hindi maopera sa araw na yan. So itong si Lando, palibasa ay naniniwala at nananalig sa Diyos. Bago ito umalis sa kanilang bahay, dumaan siya sa isang simbahan. Marahil mga magtatanghali na noon, sasabihin natin nasa pasado alas 10 na ng umaga ng araw na yan. Isang ordinary weekday. So, kakunti ang mga tao sa kalsada. Katanghali na. So, dumaan siya sa isang simbahan na bukas nga pero ay sarado nga pero pwede namang makapasok ng tao dahil hindi naman nila
yung isang maliit na daan na pintuan papunta sa loob. So pumasok itong si Lando. Nagdarasal, umiiyak, tumatawag sa Diyos. Nialay niya sa Diyos ang buhay ng kanyang anak. Nagsabi niya sa kanyang huling nasambit niya sa kanyang panalangin sa kanyang pagdasal. Ama, tulad ng sinabi mo sa paanan ng krus, Panginoon, sa iyong mga kamay, ihahabilin ko ang aking kaluluwa. Sa mga sandali ito, Panginoon, sa iyong mga kamay, ihahabilin ko ang buhay ng aking isa-isang anak. Umiiyak si Lando, umiiyak ang ama. Nang siya tumayo na upang lalabas sa simbahan, napansin niya sa kanyang harapang upuan ang isang brown envelope. Yung brown envelope, isang short brown envelope. At nakita niyang makapal ang laman. Palinga-linga siya, saradong simbahan, walang katao-tao. Kaya medyo nanginginig na dinampot niya yung envelope. Unang nakita niya isang bank book. Nakita niya yung isang bank book. At may nakatuping mga resibo na nagpapatibay na nagkaroon ng ginawang withdrawal sa araw na yon. Ang nakalagay 50,000. At yung bagunbon, yung makapal, ay salapi. Marami yun ang salapi na na-withdraw. So binilang niya. Madali lang namang bilangin ang perang nanggaling sa bangko. Lalo na kung withdraw mo lamang sa bangko. So, batay doon sa resibo kanya nakita at sa perang kanya nakalap, 50,000, 50,000 piso ang halaga ng naturang pera. Kinuha niya. At dito ngayon nagtatalo ang kanyang isipan o gagamitin niya upang mabuhay ang kanyang anak para sa operasyon ng kanyang anak. O ibalik niya sa may-ari sapagkat nandoon yung address, ang pangalan ng may-ari na naiwang pera. Nagtatalo ang kanyang isipan, ang pagmamahal niya sa kanyang anak, ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Naisip niya ang lahat. Ngunit naisip pa rin niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Ang kanyang mga kabutihan, mga kasamaan, naisip pa rin niya. Bandang huli lumabas sa simbahan, sumakay sa isang jeep at pumunta doon sa address na nakalagay doon sa envelope. Nang dumating siya doon na datan niya nag-usap yung mag-ina. Ang isang dalagang nurse na nagtrabaho sa Canada at kararating lamang nagbabalik bayan, nakabakasyon. So inabot niya yung envelope, ikinwento niya, sinabi niya. Kasama na ang kanyang problema na natukso siya, nakabitin niya. So ngayon, binilang 50,000. Tumataginting na 50,000 at paalis na sila doon. Nang tinawag siya ng dalagang nurse at nagsabi, Kuya, hindi ito kabayaran sa iyong kabutihan. Isa ito paghanga at isang pagsasalamat sa iyong kabaitan. Binigyan siya ng 20,000. Mahigit 5,000 ka sa kanyang pangangailangan. At nang siya ay dumating sa ospital, nakita niya, bihis na bihis ang kanyang anak. Nakangiti yung kanyang asawa. Tila nagkaroon ng milagro upang kusang maalis ang bato sa bata. Gumalik ang bata na walang operasyon. Nagkapira na si Lando dahil sa kanyang kabutihan, gumaling pa ang kanyang anak dahil sa kanyang kabaitan. Ganun ang kanyang pagpahalaga sa salapi. Mga kagabay, tanong, pera o salapi o kapangyarihan o ang kabutihan ang Diyos.